thank you sa binigay mo opportunity sa akin. Ako nga pala po si Rolando Evangelista, pero kilala po ako bilang Alan. Ako po ay taga Batangas City. Ako po ay dating seaman. Nag-start po ako sumakay ng barko 1997 until 2017 po. Alam po na, sabi nga po ni Sir, yung sobrang stress sa barko. Swerte na pong makatulog ng 4 na oras na diretso. Ganon pong ka-stress. Naalala ko nga po nung kinukwento rin ni Sir yung stress, yung sobrang hirap ng buhay sa barko. Unang sampa ko po, unang sakay ko sa barko, ang kapitan ko po ay Greek. So, iba po ang kape nila sa kape natin. Pinagtimpla po niya ako ng kape nila. Pagkatimpla, tinikman niya, hindi niya nagustuhan ang lasa. Itinapon niya sa dagat kasama ang tasa. Kasama yung platito. Ganon kasakit yung, ganito pala ang buhay sa barko. Sobrang stress. Unang-una po yung makita natin yung sobrang lalaki ng alon na akala mo hindi nalulutang. Yun po. Kung ano po yung nakikita natin sa YouTube, totoo po yun. Nararanasan ko po yan. Dahil ang mga international ship po, hindi po yan nagtatago sa bagyo. Hindi po gaya dito sa atin, pag may bagyo nagtatago, kami po lahat sinasagasa kahit ano na laki ng alon. Yun po. Siguro, yung naramdaman ko po yung naging sakit ko, nakuha ko din doon sa stress. Although, bata pa po ako, may arthritis na ako. The age of 21 po, yung po pinamana na aking lulo. Lulo sa side ng mother ko, doon din po sa side ng father ko. Sabi ko nga po dati, ang daming lupa na pamamana kahit sa ibabaw ng bulkan, bakit hindi yun? Bakit yung arthritis pa? Opo, dumaan po sa akin, sa totoo po na pag umatake po ang arthritis, hindi na po yung maramdaman ko ano sa nagagaling yung sakit. Even, yun nga po, gigisingin ko yung wife ko, yung anak kong doktora, kahit anong oras, madaling araw, pupunta silang dalawa sa Mercury para lang ako ibili ng gamot. Doon po yung atake ng arthritis ko. So, kaya inom ko po noon, nung una po, ibinigay po sa akin ordinary bipinamic acid para sa sakit ko. Pero habang sumasakay po ako ng barko, siyempre po dagdag ng stress, hindi na po kinaya ng ordinary bipinamic acid. Hanggang sa ibinigay po sa akin ay Arcoxia. Nag-umpisa pa ako sa 90 milligrams. Nung magtagal po, naging 120 milligrams na. Tapos, kahit po nasa barko ako, almost every 3 days pilay po ako. Hindi po ako maka-duty. Minsan nga po, nandoon na lang ako sa bridge, nagpapatakbo po. Nakaupo lang ako doon. Doon na po ako dinadala ng pagkain. Para lang po ako magpag-duty. Kasi po sa barko, hindi mo pwede pong sabihin may sakit ka. Hindi ka pwede magtrabaho. Kahit may sakit ka, kailangan mo magtrabaho. Hanggang sa pag-uwi ko po dito, inaristahan na naman ako, dinagdagan ng Midron. Yun po, pinag-asawa, pag sabay kong inumin, yung pagkakainom naman po, parang walang nangyari. Last time na sakay ko po, 2017, doon po, umatake yung tuhod ko po, biglang sumakit sa barko, tapos nadulas lang ako, automatic po, basag yung buto ko. Nabasag po ito. Ito pong tuhod ko po, bakal po ito. Noon po, doon ako naabutan po sa, isipin niyo po ang buhay sa Brazil. Takbo pa ng Spain, takbo ng Italy, punta pa ako ng US, Mexico pa ako na ibaba ng barko. Doon pa po ako nadala sa ospital. Although sabi po, doon puputulin yung tuhod ko kasi papalitan po ng bakal. Hindi po pumayag yung wife ko, sabi niya, kung baka daw hindi balik, baka pagdating ko dito putol. Pero awa po na Diyos, pumayag po si company, dito po dalhin dito po ako inoperahan sa Philippines, sa UST po. Yung lalagay mong bakal, dala-dala ko pong papunta dito. Hanggang sa, nung umuwi na po ako, pero tuloy-tuloy pa rin po ang arthritis. Although na kahit yung tuhod ko po, sabi para daw pong puno ng nyog, nabulok na sa tindi po ng aking uric acid. Yun po, tuloy-tuloy hanggang sa halos araw-araw talagang hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Ito po, hindi ko po naigalaw. Ito mga kamay ko, hindi, ako po may 4 na taong mula 2017, hindi na po ako makapagsapatos. Yung paa ko po nagkaroon, tapos marami po lumalabas na parang yugar. Apo.
Ugart sa tindi po ng taas na aking uric acid. Hanggang sa dumating po ang time na ako po'y nagsisissue. Ako po'y basta lang po nahihimatay. 3 beses po ako na umihina sa San Juan na dinala po ako sa ICU. Pagdating po doon, walang makita sakit. Sabi ko nga po, mauubos po ang aking damit sa tatapos. Sabi po sa Batangas, pag tapos umihi, ibinabaon po yung mga damit. Pero nung pong 2022, February, doon po ako yung po ang pinakamasamang nangyari sa akin. Basta lang po ako nawala. Pupunta po si CR, sabi ko sa misis ko, punta ako ng CR. Nawalan po ako ng malay. Doon po ako, hindi ko na po alam nangyari. Pag-isip ko po, nasa ospital. Pero nung una po, nakita po nila, nasa loob ako ng CR, walang malay. Lagay na po loob nila, wala na ako. Kasi hindi na po nila ako mabuhat pagdating po doon sa isang ospital na sabi, wala. Pero may doktor po namin, ay kaibigan po namin dahil sa kondo din nakatira, inilipat po ako ng ibang ospital. Awa na po naman Diyos, pagdating ko doon sa kabilang ospital, nagkapulso po ako. Agad po, sabi ng doktor po, agad mabili sa operasyon, chinik po niya ang aking bituka. Nakita niya po yung bituka ko, puro sugat na mabilis po ang bleed. Sobrang lakas po magdugo. Opo, hanggang sa sabi, uupirahin ako, uupirahan. Ang pinaghanda po kami ng 6 na bag na dugo. Ang problema po, ang naisasalin pala po sa akin, kalahating bag, hindi na po tinanggap ng aking katawan. Yung pong linya ng dugo, tumitigas. Tapos ako po'y nilalagnat. Hanggang sa, ang sabi ng doktor, wala tayong magagawa, ganyan lang. Swero lang po ang sa akin. Hanggang sa dumating yung time na, ang sabi ko sa misis ko, pag hindi mo ako inuwi ngayong gabi, bukas patay ako. Kasi dumating po sa akin yung point na pag pipikit po ako, nakikita ko yung father ko at saka aking lulo. Doon po ako naniwala na pag yung isa niyang parang mawawala ka. Hanggang sa sabi, nag-decision po sila, ang ginawa po ng misis ko, tinawagan yung mother ko, pinasign ng waiver. Noong una po, ayaw po pumirma ng mother ko, ayaw po pumirma ng wife ko, ang ginawa po nila, kamay ko yung pinapilit po akong pumirma. Hanggang sa nagdesisyon na po na iuwi na lang po ako ng Batangas. Na wala naman po ibinigay na gamot sa akin kahit by GC. Ang basta sabi lang po, babasahin lang yung aking labi, yun lang. Walang gamot. Di ibig sabihin po, naghihintay lang ng kawalan. Mabuti na lang po, pagdating po namin ng Batangas, yung pong aking apply, si Delmar Atienza po, yan po, nag-video po, siya po yung dumalaw. Sabi po kay Mrs., na-attend ako sa office, ultimo yung may malalang cancer, gumagaling. Try mo. Pag inom ko po 5 days, yung pong pagdumi ko ng dugo, nawala. Tapos, ako, nung maubos ko na po yung isang bote, para po ako nagdahilan, nagdadrive-drive na po ako. Hanggang sa dumating yung point po na kailangan namin magpa-Manila, tumawag po si Mrs. sa doktor, Dok, papa-Manila na po kami, papacheck up ko po si Alan. Sabi ng doktor, di ba sabi ko, wag na. Sayang lang. Sabi niya, siya po yung nagdadrive. Yun po, yun ang naro sa akin. Tapos pagdating po dito, tinignan po ulit, endoscopy, wala po silang makita kahit na peklat. Yun po yung way kung bakit po ako napapunta rito sa Railway. Napakagaling po talaga ng product. Sabi ko nga dati, pag sadya pala ang Diyos ay may purpose. Buhay ka, marami ka pang matutulong na ibang tao. Kung bakit po? Kasi binigyan niya po ako ng sakit na akala may kamamatay ko na. Pero marami pong may cancer sa Batangas na nag-cancer free sa papangungila ng boses ko. Kwento lang po ako ng kwento, dumami po yung tao na tulungan. Yun po. Kaya sabi ko nga po, pag may nangyari sa iyo masama, hindi pala dapat nagagalit ka sa Diyos. Minsan, may purpose pala. Kasi yung mga taong hopeless na alam mo namang may pambili, para balik-balik lang sila sa ospital, walang nangyayari. Nung inikwento ko po to, hanggang ngayon, panay po, pasasalamat nila sa akin. Opo. Sabi nga po ng naalala ko nga pala yung isang leader ko po, senior. Sabi niya sa akin isang araw, Sir, akala ko ba yung natutunan ko sa insurance, sapat na? Kasi po, pag sinamahan namin isang busy sa meeting, for sailing siya, yung sobrang
ang tingin po kasi siya, mataas ang ano niya sa insurance. Sinishare ko po siya. Sabi ko, gawin mo ganito ma'am, huwag ka lang magbenta, kailangan mo lang i-share ang kagalingan ng product. Gumaling yung, kasi po yung mister niya, almost 9 years po hindi nakalakad. Stroke. Wala pong 10 days naglalakad. Apo.